Bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Biboy Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usapin para sa mga hindi na mahal pero pinaglalaban pa rin. Alam nyo, yung mga ganitong klase ng tao, kung magmahal, masasabi ko talagang genuine yung love na ibinibigay nila, 'di ba? Yung talagang mahal mo pa rin kahit hindi ka na mahal, hindi ka na gusto, pinagpalit ka na sa iba, meron na siyang bago, pero andyan ka, umaasa na babalik siya sa iyo. Yung tipo na kapag binitawan yung salitang I love you at mahal kita, talagang galing sa puso. Taos puso, tagos hanggang esophagus. Diba? Kasi gano'n naman talaga dapat. When you love someone, you don't just say it verbally. Dapat laging may kalakip yun na aksyon at pagpaparamdam na talagang mahal mo siya. Talagang nagmamahal ka. And that's the definition of genuine love. Puro at solido. However, kahit naman ganito tayo magmahal, no? Kahit naibigay natin ang lahat-lahat sa isang taong sabi natin ay minamahal natin, hindi natin maikakaila na hindi tayo pare-parehas ng perspective when it comes to love. Hindi tayo pare-parehas ng pananaw pagdating sa pag-ibig. Yung iba, 'di ba, nakita lang nila na ang ganda-ganda mo sa my day mo, mahal ka na raw niya. 'Di ba, iba-iba tayo ng basis eh. Iba-iba tayo ng lalim ng pagmamahal. Iba-iba tayo ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal natin sa isang tao. Kaya ikaw, kahit na gaano kalalim yung pagmamahal mo na pinapakita dyan sa taong karelasyon mo, hindi tayo sigurado kung parehas kayo. Diba? Iba-iba tayo ng intensity of defining and showing our love. Kaya nakakalungkot isipin, mga yes friend, no, na kahit gaano kakalalim magmahal, pero kung mas mababaw pa sa swimming pool ng kinder yung pagmamahal sa iyo ng partner mo or yung pagmamahal na binabalik sa iyo, wala. Talo tayo, 'di ba? Mas malalim pa yung baha. Kaya ang daya-daya isipin na minsan kung sino pa yung nagmamahal ng totoo, minsan kung sino pa yung nagmamahal ng seryoso, sila pa yung madalas na niloloko, madalas na iniiwan, pinagpapalit. Like, bakit? May masama ba sa ginagawa nila? Masama nga ba talaga ang magmahal ng sobra? Kaya itong mga klase ng tao na malalim kong magmahal, malalim din yung sugat kapag nasasaktan sila, lalo na kapag iniwan sila ng walang sapat na dahilan, tapos biglaan. Mas malalim yung sugat. Mas halata yung peklat. Which is unfortunately, nagiiwan sa kanila ng trauma, kaya sa mga susunod na pagkakataon na magmamahal sila, may reservation na. Tinitipid na nila. Nililimitahan na nila yung sarili nila kasi natatakot na sila. Meron na silang trust issues. I mean, hindi natin sila masisisi, 'di ba? Kasi may takot na talaga sila, and that is valid. And that is normal. Ang pwede natin gawin para siguro hindi na dumami yung mga taong may malalim na bubog pagdating sa pagmamahal ay iwasan yung mga bagay na
nakakatrauma when it comes to love, like cheating. 'Di ba? Anything na mag-iiwan ng lamat sa puso ng taong mahal mo, iwasan mo. Number 1 dyan, 'di ba, yung pagloloko, idea ng pagiging walang kwenta sa relasyon. Kasi doon talaga usually nagsisimula yun, 'di ba? Napapasa natin yung trauma sa iba, which is very unfair. Oo, yung meron kang bagong taong mamahalin, pero yung tingin mo sa kanya is the same way ng pagtingin mo dun sa ex mo na niloko ka. What if hindi naman siya ganun? What if hindi naman sila parehas na manloloko? So kawawa itong bagong tao na minamahal mo. And again, hindi naman kita masisisi kung ganyan ka, 'di ba? Hindi ko masisisi kung bakit nararamdaman mo 'yan kasi nga kagaya na sinabi ko kanina, that is valid. Normal na maramdaman mo 'yan kasi naloko ka minsan. But what I'm just trying to say is at least kahit papaano, wag mo namang ibigay yung burden na iniwan sa'yo ng taong niloko ka dyan sa panibagong mahal mo. Kaya para sa'yo, yes friend, na patuloy na nagmamahal ng taong hindi ka na gusto or hindi ka na mahal, one day I hope makamove forward ka na. At sana hindi ka na mawala ng pag-asa, ng tiwala na may magmamahal pa rin sa'yo ng totoo, yung kasing lalim ng pagmamahal na binibigay mo. Kasi ganun talaga ang buhay. Some people come, some people go, and minsan nakikidaan lang sila sa buhay natin para turuan tayo ng leksyon. 'Di ba? Lintik na lesson naman kasi. Anong subject ba? Pwede mo mag-cutting na lang siya. Para hindi ko na ma-experience yung lesson. Ang hapdi eh. Masyadong true to life. Ay, so anyways, yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Uuwi na po si Biboy Bibo bago pa ako maabutan ng bagyo. Pumasok ako para sa iyo, sana ma-appreciate mo ako. Ay, ginil trip si yes friend. Well anyways, magkasama at magkarinigan tayong muli dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah mwah.